Magandang araw mga kaibigan. Welcome po sa Kulil TV. Atin pong tunghayan ang aking kwento na pinamagatang The Big Boss and Me. Pero kung bago ka pa lang sa aking channel, paki-like po ng aking video, paki-click po ng subscribe button gayon din ang bell icon para lagi kayong updated sa mga paparating ko pang uploads. Kulil TV Part 7. Paano nagagawa ng sinuman na paiyakin si Sofia? Papatayin ko ang taong naging dahilan nito. Ako lang ang may karapatan na paiyakin siya. Walang iba. Napatingin ako sa kanya na nakaupo sa sahig. Mukha siyang miserable at mag-isa. Gusto ko agad siyang puntahan, para i-comfort at sabihin sa kanya na magiging okay din ang lahat, pero saktong paghakbang ko papalapit sa kanya tumingala siya. At nakita niya akong nakatayo sa harap niya. Pinunasan ni Sofia ang mga luhang bumagsak at bumangon sa sahig, nagsimula siyang maglakad palayo at nang lalagpasan niya ako, marahan kong hinawakan ang kamay niya, napatigil siya sa kanyang paglalakad, ngunit hindi niya ako nilingon. Sino ang dahilan ng pagluha mo, Sofia? Tanong ko, ngunit naramdaman ko na ayaw niya o hindi niya masabi sa akin. Bakit gusto mong malaman? Tanong ni Sofia sa akin at tiningnan ko ang masakit na mukha niya at namumugto ang mga mata. Ramdam ko ang pag-akyat ng galit ko sa isip ko kung sino ang maglalakas loob na saktan siya at magpaparamdam sa kanya ng ganito. Sisirain ko ang bagay na iyon para sa iyo. Papatayin ko sila. Sagot ko at gulat na gulat siyang tumingin sa akin. Alam kong mas lalo ko siyang natakot pero sinabi ko na lang ang totoo at sinabi ko kung ano talaga ang plano ko. Ako ang dahilan ng sarili kong pagluha, please kill me. Sabi ni Sofia at natigilan ako, wala akong masabi. Talagang hiniling niya sa akin na patayin siya. Pakiramdam ko ay hinihiling niya na patayin ko ang sarili ko at nadurog ang puso ko nang marinig ang mga salitang iyon. May nanakit sa kanya at nagdulot sa kanya ng labis na sakit at paghihirap na gusto niya talagang patayin ko siya. Sino ang taong ito? Ang mga luha na namumuo sa kanyang mga mata at nagbabantang babagsak anumang segundo, ngunit hindi niya ito hinayaang, ni isang luha ay hindi pumatak mula sa kanyang mga mata, na para bang pinipigilan niya ang mga ito. Sinabi ni Sofia na siya ang dahilan ng kanyang mga luha, ngunit paano? Bakit siya ang dahilan? Hindi ako naniwala kahit isang segundo, nakatingin sa kanyang mga mata at hindi lamang sila napuno ng sakit, kundi pati na rin nasaktan at kawalan ng pag-asa. Paano nagagawa ng isang tao ang labis na sakit sa kanilang sarili? Hindi. This was not her, it could not be, may gumawa nito sa kanya at babayaran nila ito ng mahal. Si Sofia ay mukhang marami siyang tanong na tumatakbo sa kanyang isipan at kung kakausapin niya lang ako at sasabihin sa akin kung ano ang nangyayari ay matutulungan ko siya, ngunit hindi niya gagawin, kaya kailangan kong malaman ang tungkol dito. Napakaraming hindi mabilang na sikreto at tinatagong sakit ang hawak ni Sofia sa sulok ng kanyang puso at ito ay nagbibigay sa akin ng kakaibang pakiramdam, na pilit kong binitawan ang pagkakahawak ko sa kanyang kamay. I looked down at our intertwined hands and as soon as I loosened my grip, she gently pulled her hand away from mine and was left me again. Pinagmamasdan ko siyang umalis, ngunit wala akong magawa para pigilan siya at hindi ko alam kung bakit, para akong nanigas sa kinatatayuan ko. Gusto ko siyang tanungin kung bakit siya malungkot. Ano ang tunay na dahilan ng kanyang pagluha? 10 hakbang na lang ang layo niya sa akin at nawala na ako ng malay nang makitang muli siyang umalis. Sofia, I shouted out and she stopped, pero hindi lumingon o tumingin man lang sa akin, pinilit kong igalaw ang mga paa ko at naglakad papunta sa kanya, nakatayo sa likod niya. Sofia, mahinang bulong ko sa tenga niya, pero ang tanging naririnig ko lang ay ang tahimik niyang paghikbit. Pumunta ang mga kamay ko sa bewang niya at inikot ko siya kaya nakaharap na siya sa akin pero nakababa ang mga mata niya at hindi nakatingin sa akin. Sofia, please look at me. Malumanay kong tanong sa kanya at napatingala siya sa akin, namumula ang mga mata niya at namumugto dahil sa pag-iyak and it made my heart break seeing her like this. Inilapit ko ang kamay ko sa mukha niya at marahang pinunasan ang mga luha niya. Bakit mo sinisisi ang sarili mo? Bakit ikaw ang dahilan ng sarili mong pagluha?
Tanong niya, pero ngumiti lang siya. Ito ay isang ngiti na puno ng labis na sakit, na nagparamdam sa akin na para akong namamatay. Gusto ko sanang sagutin ang mga tanong mo, pero hindi ko alam ang mga sagot. Ang alam ko lang ako ang dahilan ng pagluha ko, pero hindi ko alam kung bakit. Sagot ni Sofia na nagpipigil ng luha at tumigil ang daliri ko sa pisngi niya. Tumingon ang mga mata niya sa likod ko at alam kong nakita niya si Jasper. Alam kong nakatayo siya doon, pero wala akong pakialam. Lumapit ang kamay niya sa akin, habang marahang pinisilyon at tinanggal ang kamay ko sa pisngi niya. Iiwan na naman niya ako. Sofia, sabi ko, nanginginig ang boses ko habang nakahawak ako sa braso niya. Huminto siya at tumingin ulit sa akin, na may matamis na ngiti. I am sorry to have wasted your precious time, Mr. Mondragon, but your world and mine are completely different from each other and I think it would be a good idea for us to stay away from each other, sabi ni Sofia sabay lakad palayo, mula sa akin at iniwan akong mag-isa muli. Unti-unti siyang nawala sa paningin ko pero nakatayo lang ako at hindi makagalaw. Pinisil ko ang aking kamao sa galit dahil sa bawat salitang binibitawan niya ay ibig sabihin na gusto na niya akong takasan ulit. Gusto niya akong iwan at para magkalayo kami sa isa't isa, parang nawawala na naman ako sa kanya. Hindi ko kinaya ang sakit na mawala siya muli. Bumaba ang tingin ko sa kamay ko na nakahawak sa pisngi niya at malambot na kamay, automatic na inilapit ko iyon sa mukha ko, naamoy ko ang bango niya. Para akong droga, gamot na hinding-hindi ako magsasawang malulong. Ipinikit ko ang aking mga mata habang nilalanghap ang kanyang pabango at ang tanging nakikita ko lamang ay ang kanyang malalaking magagandang inosenteng mga mata, nakatitig sa akin ng parehong pagtataka at takot, ang kanyang malambot na pink na labi, na hinalikan ko ilang oras lamang ang nakalipas. I basked in the image of her in my mind, but when I looked again her tears eyes were hit me and made my heart ache. Iminulat ko ang aking mga mata at humakbang ng 2 hakbang patungo sa terasa kung saan nakatayo si Jasper, pinagmamasdan ang lahat ng nangyari. Tumingin ako sa ibaba at nakita kong pababa si Sofia, nang bigla siyang huminto at tumingala sa akin. Blanko ang ekspresyon niya at muli niyang ibinalang ang tingin sa akin, walang sinasabi. Pinagmasdan ko ang paglalagay niya ng maling ngiti, na para bang sinasabi sa lahat ng tao sa paligid niya na ayos lang siya at walang mali, pero iba ang alam ko at kitang-kita ang pag-aalala sa mukha niya, kung ano man ang problema, napakalaki nito. Nang makita ko siya sa ganitong estado ay nakaramdam ako ng labis na galit, lumayo ako sa terasa at malakas na isinara ang pinto ng aking opisina sa likod ko. Gusto ko lang malaman ang dahilan at kung hindi niya sasabihin sa akin, malalaman ko sa sarili ko. Lumapit ako sa desk ko, umupo sa harap ng computer ko para makita ko ang buong opisina mula dito. Sumunod sa akin si Jasper at tumabi sa akin, pareho kaming maingat na nanunood sa mga CCTV monitor. Pinagmamasdan kong mabuti ang mga galaw niya, pero hindi siya babalik sa department niya, sa kabilang direksyon siya papunta. Saan siya pupunta? Sabi ko sa sarili ko, habang pinagmamasdan ko siya. Yumuko si Jasper maingat na nakatingin sa monitor. Sir, pupunta po siya sa accounting department. Sagot ni Jasper, ngunit hindi ko maintindihan kung bakit siya pupunta doon. Napansin kong medyo nagdadalawang isip siya at nag-iisip ng kung ano-ano bago siya pumasok sa department at huminto ulit, bago lumiko sa kanan at wala akong ideya kung saan siya pupunta. 2 araw pa lang ako sa kumpanyang ito at wala akong alam sa ibang departamento, pero parang wala rin ang babaeng nakatayo sa tabi niya. Pareho silang nag-uusap tungkol sa isang bagay at kaya nagpasya akong makinig. Umaasa na ito ay magbibigay sa akin ng ilan sa mga sagot na kailangan ko. Wala akong ibang mapupuntahan at sa mga pagkakataong kailangan ko ng tulong. Inipon ko ang lahat ng lakas ng loob ko at pumunta sa accounting department, ngunit nang nakatayo na ako sa harap ni Suzy, medyo kinabahan ako. Alam ko na ang pagpunta dito ay makakakuha ako ng maraming atensyon, ngunit wala akong pakialam, ito ay kinakailangan at kailangan kong gawin ito. Ang mga desperadong oras ay tumatawag para sa mga desperadong hakbang at ako ay desperado. Napatigil ang lahat sa kanilang ginagawa at napatingin sa akin pagkapasok ko sa department. Si Suzy ay nagtatrabaho sa kanyang computer, ngunit nang makita niya ako ay tumigil siya sa kanyang ginagawa at tumingin sa akin ng diretso. "O Sofia, hindi pa kita nakikita sa department ko. May importante ba?" Tanong sa akin ni Suzy na nagtatype ulit sa keyboard niya at nakakapagtaka,
Normal lang niya akong kinakausap, parang may iba pa siya at hindi niya pa ako kinakausap ng ganito. Napangiti na lang ako ng bahagya pagkatapos kong marinig ang sinabi niya dahil nagsasabi siya ng totoo, hindi pa ako nakakapunta dito. May 4 na tao na nakaupo sa tabi niya, nakikinig sa usapan namin at nakatingin sa akin, na mas lalo akong kinakabahan kung bakit ako napunta dito. Gusto kong umalis dito at bumalik sa aking desk, ngunit nanatili ako, kailangan kong subukan at ayusin ito. Suzy, nagsisimula na akong magsalita, pero walang ibang lumabas sa bibig ko, parang may nag-alis ng boses ko. Dinilaan ko ang ngayon ay tuyong labi ko, nakaramdam ako ng gulat habang lumilingon ako sa paligid at alam kong naririnig ako ng lahat. I wanted to ask if I can get an advance on next month's salary. Sabi ko, pero nang marinig niya ako ay tumigil ang mga kamay niya sa pag-type sa keyboard ng laptop at tumingin siya sa 4 na tao sa tabi niya. Napatingin silang lahat sa akin at tinignan ako taas-baba. Advanced na sweldo. Tanong niya sa akin at tumango ako, umaasa sa pinakamahusay at sinusubukang manatiling positibo sa kakilakilabot na sitwasyong ito. Oo, tama. Kailangan ko talaga ng pera, dahil sa hindi inaasahang pangyayari at wala akong ibang paraan, kundi ang pumunta dito at humingi ng advance sa'yo. Pwede mo ba akong bigyan ng advance sa sahod sa susunod na buwan? Tanong ko sa kanya, bahagyang ngumiti para maitago ko ang kaba. But all the employees including you were only paid 15 days ago, plus you received a bonus for working over and there are still 15 days to go to next payday, so why do you need your salary so soon? Tanong sa akin ni Suzy at tama siya, sapat na ang sweldo ko para tumagal ako ng 1 buwan, pero hindi ko masabi sa kanya ang totoong dahilan kung bakit kailangan ko ng advance. Paano ko sasabihin sa kanya na kailangan kong ibigay ang pera ko sa pag-agaw ng stepmother ng pera ko para lang hindi niya ako paalisan sa bahay ko sa araw ding iyon? Paano ko sasabihin sa kanya na wala akong ipon dahil ipinahiram ito ng aking ama at hindi na nag-abala pang magbayad? Paano ko sasabihin sa kanya na ninakaw ng stepmother ko ang cheque na $1,000 sa aking wallet? Hindi ko kinasusuklaman na pumunta rito nang nakaunat ang aking kamay, na para bang nanghihingi ako ng pera at hindi iginagalang ang aking sarili, na sa isang paraan ay ako, ngunit wala akong ibang pagpipilian. Walang kahit isang tao dito na hindi nakakakilala sa akin, kahit na nagtrabaho kami sa iba't ibang departamento. Nadadaanan ko ang ilang mahihirap na sitwasyon at dahil dito kapos ako sa pera ngayong buwan, ngunit kung makakakuha ako ng advance malaki ang maitutulong nito sa akin. Maaari mo bang gawin ito para sa akin? Ako ay lubhang nangangailangan ng pera. Sagot ko, muling nagmamakaawa sa kanya, ngunit nang marinig niya ako ay tinanggal niya ang kanyang salamin at inilagay sa gilid ng kanyang computer. Naiintindihan ko na ikaw ay lubhang nangangailangan ng pera, kung hindi ka sana pumunta dito at humingi ng paunang bayad, ngunit hindi ko ito magagawa. Hindi kita mabibigyan ng paunang bayad sa iyong sweldo. Sabi ni Suzy, point blank na pagtanggi sa akin nang hindi man lang muna nag-iisip. Ito na ang huling pag-asa ko at kahit kinakabahan ako pumunta pa rin ako dito at nagtanong, pero ngayon ay nasira na ang pag-asa ko. Siya lang sana ang tumulong sa akin para mabayaran ko ang upo sa isang bagong apartment, ngunit ngayon ay wala na ako at wala na akong makahiram ng pera. Suzy, please reconsider this. If I cannot get an advance then I will be in big trouble. Nagmamakaawa ako, walang pakialam sa pananaw ng ibang tao. Alam kong magsisimulang magsalita ang mga tao tungkol sa akin pagkatapos na makita akong nagmamakaawa sa ganitong paraan, ngunit kung iisipin ko kung ano ang sasabihin at iisipin ng mga taong ito, matutulog na ako sa mga lansangan. Patawarin mo ako, ngunit hindi kita matutulungan. Alam mo namang hindi ako ang may-ari ng kumpanyang ito, kundi isang empleyadong sumusunod sa utos. Sagot ni Suzy, sinabi sa akin ang kanyang dilema, pagkatapos humingi ng tawad sa akin at bumalik sa kanyang trabaho. Alam kong nagsisinungaling siya, lagi siyang nagbibigay ng advances sa mga kaibigan niya kapag nagtatanong sila, ayaw niya lang gawin para sa akin. Ito ay isang hangal para sa akin na subukan, ngunit kailangan kong gawin. Thank you to your time Suzy, I am sorry to have disturbed you, sagot ko. Tumalikod na ako at nagsimulang maglakad palayo sa kanya nang nakataas ang ulo. Sofia, tawag sa akin ni Suzy, napatigil ako at lumingon para tignan siya.
Hindi ko kaya ang sarili ko, ngunit kung dadalhin mo ito sa pamamagitan ng sulat na nagsasabi na maaari kang bigyan ng paunang bayad sa iyong sweldo, kaya ko itong gawin at ibigay sa iyo ang pera. Sabi ni Suzy at muli akong umasa. Dumiretso ako sa kanya, bumakas sa mukha ko ang kaligayahan. Akala ko ay kinasusuklaman niya ako tulad ng iba at tumanggi siyang tulungan ako, ngunit ngayon ay ginawa niya ang mungkahi na ito at talagang sinusubukan akong tulungan. Okay, I can do that. Who do I need to ask to write it in writing? Tanong ko sa kanya, biglang may nakita akong liwanag sa dulo nitong napakadilim na lagusan. The only one that can do it is the manager, he has to put it in writing. Sagot ni Suzy na may kasamang matamis ng ngiti. Sa sandaling marinig niya ang pagbanggit niya sa manager, nawala ang ngiti sa mukha ko at nang tingnan ko si Suzy at ang apat pang naruroon ay nakita kong kinukutsa nila ako at pinagtatawanan ako. Oh Suzy, ang kulit mo talaga, bakit hanggang ngayon pinaglalaroan mo ang kawawang babaeng ito? Sabi nung isa, tinatawanan ako at alam ko, dun tapos walang balak si Suzy na tulungan ako o bigyan ako ng advance, makulit lang. Sinadya niyang kumilos na para bang nag-aalala siya sa akin na subukan at pahirapan ako sa isang maling pakiramdam ng seguridad at ito ay gumana. Ako ay isang hangal na maniwala na siya ay talagang tutulungan ako at naiintindihan ang aking mga kalagayan, ngunit nakalimutan ko na siya ay napupuot sa akin tulad ng lahat ng iba. Wala akong ginawa laban sa kanya o kahit kailan ay nagdulot ng gulo sa kanya, pero nandidiri siya sa akin dahil girlfriend siya ng manager, hindi ako nag-abalang sumagot sa kanya at nagpasya na lang na mas mabuting umalis, ngunit bigla niyang hinawakan ang aking braso at agresibong hinila, mas malapit ako sa kanya. Bitawan mo ako, Suzy. Sigaw ko at sinubukang tanggalin ang kamay ko mula sa pagkakahawak niya, pero lalo lang niya itong hinigpitan at hinila ako palapit, na naging sanhi ng pananakit ng braso ko. I understand all your tricks, Sophia. Deliberately confront the manager and try to behave all pure and innocent, as if you are hinaharas, but I know the truth. I know how your personality works, you are a characterless girl, with loose moral at tingnan mo ang ibang mga nobyo at asawa. Nakita ko ang iyong mga mata sa aking kasintahan at hindi ko hahayaang mangyari ito. Papahirapan kitang manatili sa opisinang ito at sa abot ng iyong advance ay hindi kita bibigyan ng kahit isang sentimo, kahit na nagawa mong ibalik ito sa pamamagitan ng sulat, na sa palagay ko ay hindi nagagawin ng manager, gawin mo dahil hindi ako papayag. Sabi ni Suzy, dinukot ang kanyang mga kuko sa aking braso ngunit nang matapos siyang magsalita ay binitawan niya ako at naupo muli sa likod ng kanyang mesa. Narinig ng lahat ng naruroon ang lahat ng kanyang sinabi at lahat, nagsimulang tumawa sa akin, nag-e-enjoy sila sa problemang pinansyal ko. Gusto nilang makita akong umiiyak at namamalimos ng pera, ngunit hindi ko sila bibigyan ng kasiyahan. Oo, nasaktan ako, pero hindi naman bababa ang level ko sa pagsagot sa kanila kaya tinaas ko ang ulo ko at nagsimulang maglakad palabas doon. Naririnig ko pa rin ang pinag-uusapan nila tungkol sa akin, ngunit hindi ko sila kikilalanin dahil kung gagawin ko iyon ay malalaman nila na nakuha na nila ako. Kakaiba talaga yung babaeng yun, ang dami munang nasabi sa pagkatao niya, pero hindi man lang siya nag-react. Kakaiba, sabi ng isang babae at hindi ko maiwasang makinig sa kanila. Wala namang nakakagulat dito, pinag-uusapan siya ng buong opisina at iniinsulto, pero wala pa rin siyang ginagawa. Sanay lang siyang marinig ang lahat ng ito, hindi na bago sa kanya. Paikot-ikot lang siya sa opisina na ipinagmamalaki ang kanyang matabang balakang para maakit ang mga lalaki. Sagot ni Suzy, malakas na nagsasalita para marinig ko lahat ng sinabi niya. Lumabas ako roon at babalik na sana sa aking departamento, sinusubukan kong mag-isip ng ibang paraan, ngunit wala. Hindi ako makahingi ng tulong sa aking mga kaibigan kina Dorothy at Kathy dahil mayroon din silang sariling pamilya at mga gastusin na inaasikaso. Naglakad ako sa hallway papunta sa department ko at napatigil ako sa paglalakad nang makita ko ang manager na nakatayo na nanliligaw sa isang babae, sinusubukan niyang kunin ang pirma nito sa isang advance salary slip. Alam kong siya ang kailangan kong tanungin, ngunit alam ko rin na gagawin niya ang kanyang nakagawiyang bagay at gagawa ng panukala ng isang one-night stand bilang kapalit ng pera at hindi ako papayag na gawin iyon. Ako ay desperado para sa pera, ngunit hindi ako ganoon kadesperado. Nakatayo ako doon at nag-iisip kung ano ang maaari kong gawin at sa huli ay nagpasya akong hindi na bumalik sa aking departamento at lumabas ng opisina.
Naglakad ako patungo sa garden ng opisina at umupo sa isang bench. Alam kong hindi ako nakatalaga dito dahil oras ng opisina, ngunit kailangan kong mapag-isa ngayon. Kailangan ko ng ilang oras upang tanggapin ang aking mga kalagayan, para malaman ko kung ano ang susunod kong gagawin. Umupo ako doon ng ilang minuto, nakatingin lang pabalik sa office building at nag-iisip. Kinailangan kong ipikit ang aking mga mata dahil hindi ako pinapayagan ng sinag ng araw na buksan ito. I looked down at saka muling iminulat ang aking mga mata. Tama, tingnan natin ang aking sitwasyon ng makatwiran. Ang aking ama ay humiram ng pera sa akin 2 buwan na ang nakakaraan at hindi pa rin nag-abala sa pagbabayad sa akin. Kinailangan kong magbigay ng utos na manatili sa aking sariling bahay at wala akong pagkakataon na makuha ang alinman sa kanila ibalik sa akin ang pera ko. To top it off, ninakaw ni Tracy ang $1,000 na tseke na ibinigay sa akin ng lola ko. Hindi ako makakakuha ng advance sa sweldo sa susunod na buwan dahil kailangan kong makipag-usap sa manager tungkol dito at imposibleng mangyari iyon. Kailangan kong umalis sa sarili kong tahanan sa loob ng 2 araw, at ngayon ay wala na akong sweldo para kay Tracy. 15 araw na ang nakalipas sa paglikom ng pera para bayaran ang renta para sa isang bagong lugar. Malakas na sabi ko sa sarili ko, bago ibinaon ang mukha ko sa mga kamay ko at bumuntong hininga. Ipinikit ko ang aking mga mata, umaasang makakalimutan ko ang lahat ng aking mga problema, ngunit alam ko na sa sandaling imulat ko ang aking mga mata, ang aking mga problema ay naruroon pa rin. Ito ang katotohanan ng aking buhay at walang magagawa para takasan ito. Pinagmasdan ni Travis ng mabuti ang video footage at pinakinggan ang lahat ng sinabi. Alam ko na ngayon ang maliit na bahagi kung ano ang sanhi ng sakit ni Sofia, ngunit ngayon ay nakaramdam ako ng galit. How dare these people talk to my woman in such way? Ang isip ko ay puno ng mga salitang binigkas ng mga taong ito at kung paano ito nagdulot ng higit pang sakit kay Sofia. Jasper, sumigaw ako, sa mga ito ay sapat na ako dito. Yes sir. Sagot ni Jasper, papasok sa opisina ko, pero bago pa siya makapagsalita ay pinigilan ko na siya. Nakuha mo ba yung hiniling ko sa'yo kanina? Nakuha mo ba yung files? Tanong niya at tumango siya, lumabas ng opisina ko. Tumayo ako sa kinauupuan ko at pumunta sa bintana, tumingin sa view ng city. I fucking hate this city. I have way too many memories here that only cause me pain, but it was also the place where I found the girl that cause of it. Tumingin ako sa ibaba at nakita ko si Sofia na nakaupo mag-isa sa isang bench sa garden ng opisina at mukha siyang nasaktan at nasasaktan. Habang nakapikit siya sa sakit, tumayo ako at nakatingin sa kanya, trying to find out a way to help her when Jasper walked back into my office, bit-bit ang files na hiniling ko sa kanya kanina. Sir, ito po yung files na ni-request nyo, sabi ni Jasper sabay abot sa akin ng files. Kinuha ko ito at binasa ang bawat pahina, pagkatapos ay inihagis ko sa basurahan sa pagkasuklam. Sir, you were right. This company is full of corruption and nepotism. The person who is in the highest position are doing all of this shit to the employee listed on the files. Hindi nagsasalita ang empleyado at sa halip ay nanatiling tahimik lang, shot to save their job, sabi ni Jasper habang nakatingin ulit ako sa bintana kay Sofia. Kailan naganap ang tagumpay ng proyektong ito? Tanong ko sabay hawak ko sa bintana. It happened 1 month before. Sagot ni Jasper at tiningnan ko yung files na kakatapon ko lang sa basurahan. Kinuha ko yung coat ko at dali-daling lumabas ng office na may plano. Nakaupo si Sofia sa bench sa labas, 10 minuto pa lang ay nakaalis na siya sa opisina, pero alam niyang kailangan na niyang bumalik kung hindi ay magkaproblema siya. Tumayo siya para pumasok sa loob nang magring ang phone niya at nang tingnan niya ang screen, nakita niyang si Dorothy ang tumatawag sa kanya. Hello, sabi ni Sofia sinagot ang telepono at sinusubukang panatilihing normal ang kanyang boses hanggat maaari. Hello, Sofia, where the hell are you? Please come quick. The CEO is here in our department. Patay ka kapag napansin niyang nawawala ka. Sabi ni Dorothy at parang mahihimatay na si Sofia, ito na ang huling kailangan niya. Kung nawalan siya ng trabaho hindi niya alam kung ano ang gagawin niya. Okay, papunta na ako, sagot ni Sofia, ibinaba ang telepono at nagsimulang tumakbo ng mabilis hanggat kaya niya nang naka-high heels para makabalik sa gusali, umaasang hindi mapansin ni Travis ang kanyang pagkawala.
Pumasok siya sa kanyang departamento at nakita ang karamihan ng mga tao na nakatayo sa harap ni Travis. Sinamantala niya ang karamihan at dumaan sa likod, ngunit ang hindi alam ni Sofia ay nakita na siya ni Travis. Alam na ni Travis na siya ay nasa hardin, siya ay naroon, pinapanood siya doon. Tumayo si Travis, hindi umimik at binasa ang files hanggang sa dumating si Sofia. Mr. Reed, gusto mo bang sabihin sa akin ang tungkol sa proyekto noong isang buwan? Tanong ni Travis at humakbang si Mr. Reed. Yes, Mr. CEO, why not? Sabi ni Mr. Reed na may pagmamalaki ng ngiti. Ito ang proyekto ng aking departamento at ito ay matagumpay din. Ito ang pinakamalaking tagumpay para sa aming kumpanya. Sabi ni Mr. Reed at lahat ay nakangiti sa kanya. Nakatayo sa harapan si Patricia na may malaking ngiti sa labi, dahil ito ay may kaugnayan sa kanyang ama. Lumapit si Dorothy kay Sofia at tumabi sa kanya. Tinatanggap nilang lahat ang papuri sa ginawa mo, wala ni isa man sa kanila ang nagbanggit ng iyong pangalan at ikaw ang pinuno ng proyekto, dahil sa iyo at sa iyong pagsusumikap kaya ang kumpanya ay nanalo sa proyekto at sila ang nakinabang, di man lang nabanggit ang pangalan mo, sabi ni Dorothy, pero ngumiti lang si Sofia sa kanya. Okay lang Dorothy, alam mo naman na lagi nilang ginagawa ito at sanay na ako ngayon, nagtatrabaho lang ako para sa sweldo ko, kung nagsimula akong humingi ng acknowledgement ay mawawalan ako ng trabaho. Sagot ni Sofia at galit na pinandilatan ni Dorothy si Sofia. Laging tinititigan ni Dorothy si Sofia sa tuwing sinasabi niya ang ganito, pero natatawa lang si Sofia nang makita ang galit na ekspresyon nito. Guess you are right and I think that the person behind this success should be rewarded, sabi ni Travis at kumikinang ang mga mata ni Patricia habang nakatingin sa ama na may malaking ngiti. Oo, tama ka, dapat tayo. Sabi ni Patricia na hindi na napigilan ang pananabik, ngumiti si Travis sa kanya at namula siya sa pilit na kunin ang atensyon nito. Tumayo si Dorothy sa tabi ni Sofia at inikot ang kanyang mga mata matapos makita ang lahat ng kalokohang ito. God, I wish this bitch would just fuck off the office, sabi ni Dorothy na nagpangiti kay Sofia. Sa tingin ko ang malas mo, hinding-hindi siya susuko. Sabi ni Kathy, lumapit para tumabi kina Sofia at Dorothy, nagtatawanan silang lahat habang nanunood hanggang sa makita ni Sofia ang files na hawak ni Travis. Paano niya nakuha yon? Tanong ni Sofia at tinuro ang files. Parehong tumingin sina Kathy at Dorothy sa itinuro niya at saka nalilitong tumingin kay Sofia. Hindi ko alam, sabay na sabi ni Dorothy at Kathy. Inalis ni boss ang files na yun pagkatapos kong manalo sa proyekto at hindi ko na nakita mula noon, sabi ni Sofia at isinara ni Travis ang files at ibinalik iyon kay Jasper. The person who was the winner of the project will be rewarded, anunsyo ni Travis at nagsimulang magpalakpakan ang lahat para kay Mr. Reed, tamad ding pumalakpak si Sofia at ang kanyang mga kaibigan. Aalis na ako, sayang ang oras. Babalik na ako sa trabaho. Sabi ni Sofia at akmang tatalikod na, nag-announce si Travis na magpapabago sa lahat. Miss Sofia won the project for the company and she will be rewarded, anunsyo ni Travis, kaya napatigil si Sofia sa kanyang pagtakbo. Napatingin siya kay Travis at tumahimik ang buong opisina, maliban kina Kathy at Dorothy na malakas na nagyaya kay Sofia. Tumingon sila at niyakap ng mahigpit si Sofia, ngunit nabigla siya sa sinabi at naisip na nananaginip siya. Nakita ni Kathy ang reaksyon ni Sofia at marahang niyugyug siya, sinusubukang alisin siya rito. 2 taon nang nagtatrabaho doon si Sofia at nanalo ng maraming proyekto para sa kumpanya, ngunit ito ang kauna-unahang pagkakataon na nagantihan siya para dito. Sofia, ito ay totoo, hindi ka nananaginip, nangyari ito, sabi ni Kathy na pinutol si Sofia sa kanyang pagkatulala. Nagsimulang maniwala si Sofia na totoong nangyayari ito at nagsimulang ngumiti ng matengkad, tumango siya at niyakap pabalik sina Kathy at Dorothy. Nagulat ang lahat sa opisina sa anunsyo na ito at inaasahan nilang lahat na sasabihin ni Travis ang pangalan ni Mr. Reed, ngunit sinabi niya ang pangalan ni Sofia at naging dahilan nito upang kumulo sa galit si Patricia at lumabas ng silid. Tumingin si Sofia kay Travis at nakita niyang nakatingin ito ng diretso sa kanya, lumalakad sa gitna ng mga tao at lahat sila ay naghiwalay na parang pulang dagat upang madaanan siya. Napaatras din sina Dorothy at Kathy, naiwan si Sofia dahil natatakot sila sa aura ni Travis. Tumayo si Travis sa harapan ni Sofia at nang lumingon si Sofia sa paligid ay nakita niyang ang mga mata ng lahat ay nasa kanila,
ngunit si Travis ay nakatingin sa kanyang mga mata at sa kanyang labi. Bumibilis ang tibok ng puso ni Sofia sa sobrang lapit ni Travis sa kanya at nakaramdam siya ng kaba, pero hindi niya iniwasan ang eye contact kay Travis. Hindi kumibo si Travis at ninitian lang siya habang nilalagpasan siya at umalis. Tumakbo papalapit sa kanya sina Dorothy at Kathy at niyakap siya ulit. "Oh my God, I was so scared, but when I saw the way he looking at you, I must admit the sight made my panty." Bahagyang natatawa na sabi ni Kathy habang naglalakad si Jasper papunta kay Sofia. "Miss Sofia, natanggap mo na ang reward mo. I think you should check your account." Nakangiting sabi ni Jasper at tumingin kay Dorothy. Pinaningkitan niya ito ng mata habang nakikita niyang peke ang ngiti nito. Umiti ulit ito sa kanya at umalis na sinundan si Travis. Nilabas ni Sofia ang phone niya at nanlaki ang mata niya dahil sa gulat. Nagkaroon siya ng $10,000 noong nakaraan ay walang pag-asa si Sofia at naisip niya na matutulog siya sa mga lansangan, ngunit ngayon ay sobra na ang pera niya sa kanyang account. Naisip ni Sofia na kakaiba ito at tumangala upang makita na si Travis ay papunta sa kanyang opisina. Nilingon niya ito minsan at umalis, pero pakiramdam ni Sofia ay ginawa ito ni Travis para sa kanya, pero bakit? Hindi niya alam ang tungkol sa problema niya at hindi niya sinabi sa kanya ang tungkol dito, at kinaiinisan niya ito, kaya bakit niya ito tinulungan? Sinusubukan kong tapusin ang natitirang bahagi ng aking trabaho sa aking computer, ang aking mga daliri ay nag-type ng napakabilis na nagsisimula silang makaramdam ng sakit, ngunit mayroon akong isang malaking ngiti sa aking mukha. Ang tagumpay ng proyekto noong nakaraang buwan ay ganap na nagpabago sa aking buhay. Isang minuto ang mawawala ng tirahan at wala ng ibang mapupuntahan at ngayon, salamat sa gantimpala na ito sa aking pagsusumikap, kaya ko na ngayong bayaran ang renta sa isang bagong apartment. Sa perang ito ay madali kong kayang bayaran ang mga gastusin sa aking pang-araw-araw na buhay, hindi ko na kailangang pumunta sa manager para makakuha ng advance ngayon. This check came out of the blue, parang anghel na bumaba at tinulungan ako sa pinakamahirap na oras ko. Hindi ko akalain na bibigyan ako ng ganito kalaking gantimpala para sa tagumpay ng proyekto, ni minsan ay hindi ako nakatanggap ng anumang kredito para sa aking pagsusumikap at kaya hindi ko naisip na makikita ko ang araw na ako ay gagantimpalaan para dito. Ang sarap sa pakiramdam at hindi ko maalis ang ngiti sa labi ko. Alam kong hindi ito matutuwa sa ibang bahagi ng opisina, ngunit wala akong pakialam dahil ang dalawang pangunahing tao na pinapahalagahan ko, ang aking matalik na kaibigan at iyon ay sapat na para sa akin. Nagkaroon pa rin ako ng ilang reserbasyon tungkol dito at ilang tanong tungkol sa kung ano ang humantong sa lahat ng ito, tulad ng paano nalaman ni Travis ang tungkol sa isang buwang gulang na proyekto. Paano niya nalaman na ako ang nasa likod ng tagumpay ng proyekto? Kahit ang mga nangungunang executive ng kumpanya ay hindi pinayagang malaman na ako ang nanalo sa proyekto, ang tanging nakakaalam ay ang mga taong naroroon at ang mga malalaking boss, ngunit itinago nila ang files at anumang ebidensya na ako iyon. Hindi ko nakita ang files na iyon mula noong araw na nanalo ang proyekto, ngunit paano nakuha ni Travis ang mga files at napunta sa kanyang mga kamay? Sinadya ba niyang hanapin ang files dahil gusto niya akong paalisin sa kumpanya? Ano ang nangyari para magbago ang isip niya? Wala siyang ibang gusto kundi ang asarin at paghihiganti, ngunit sa halip, tinulungan niya ako ng higit pa sa malalaman niya. Bakit niya ako tutulungan kung hindi niya alam ang kalagayan ko? Kahit na alam niya ang aking kalagayan, galit siya sa akin kaya bakit niya ako tutulungan? Mukhang mas magiging masaya siya sa pagpapahirap sa akin at pagdaragdag ng aking mga problema. Nakita ko sa mga mata niya ang galit at puot niya sa akin, na higit pa sa nararamdaman ng iba sa akin, kaya bakit niya gagawin ito? Hindi ko inaasahan na biglang mag-iiba ang ugali niya sa loob ng ilang oras, lalo na sa pagtrato niya sa akin sa meeting room. Ano ang gusto niya sa akin? Alam kong delikado siyang tao, sabi sa akin ni Kathy na galing siya sa isang kriminal na pamilya, miyembro ng mafia. I should stay as far away from him as possible, baka hindi niya sinasadyang natulungan ako, pero may nagsasabi sa akin na sasamantalahin niya ako kapag nalaman niya ang sitwasyon ko at hindi ko siya hahayaang gawin iyon. Hindi ko hahayaang samantalahin niya ako. Naanod ang kamay ko mula sa keyboard papunta sa kandungan ko nang tumigil ako sa pagtatype at naramdaman ko ang material ng damit ko, napatingin ako dito at naguguluhan pa rin.
Travis had got everything perfect about this dress, the size, the way it fit me was not too loose or too tight, it was perfect, na para bang sinukat niya ako. 2 araw pa lang kami magkakilala at medyo kakaiba sa kanya na hindi lang ako nagdala ng damit, kundi alam niya ang eksaktong sukat at bagay sa katawan ko. Paano niya nalaman ang laki ko? Palagi niya akong tinitignan na para bang kilala niya ako at sa tuwing bumabagtas ang mga mata niya sa katawan ko ay para bang nakita niya akong nakahubad kanina at kinakabahan ako. Ayan yun. Ngayon alam kong nasisiraan na ako ng bait, walang paraan na nakita niya akong nakahubad. Lahat ng ginawa niya sa meeting room ay tumabi sa akin at ngayon ay nagsasalita na ako na parang baliw. Sa buong buhay ko, hindi pa ako natakot sa sinuman, ngunit kinikilabutan niya ako. Sofia, sabay na sabi ni Kathy at Dorothy na nakatayo sa tabi ng mesa ko. Sa sobrang lalim ng iniisip ko hindi ko man lang narinig na lumapit sila sa akin, tumingala ako sa kanila at nakita kong nakakot na sila, ready na silang umuwi. Uwi na tayo, sabi ni Dorothy, tumingin ako sa orasan at saka bumalik sa naiwan kong trabaho sa computer ko. Hindi pa ako makakauwi, may mahigit 15 minuto pa ako para tapusin ang trabaho ko, uwi na kayong dalawa at magkikita tayo bukas. Sagot ko, pero pareho silang kumuha ng upuan at umupo sa tabi ng desk ko, nakangiti sa akin. Kung 15 minutes lang, hihintayin ka namin at sasamahan ka. You can do your work, and mag-dinner tayo sama-sama. Sabi ni Kathy. Ang maganda ay pagkatapos ng announcement kanina, bumalik agad ako sa trabaho ko, at ngayon hindi ko na kailangang mag-work over dahil malapit na itong matapos. Nag-type ako ng mabilis hanggat kaya ko, tinatapos ko ang aking trabaho at ini-save ito. Pinatay ko ang computer ko, kinuha ko ang mga gamit ko at sabay kaming lumabas ng opisina. At dito na po, nagtatapos ang ika-7 kabanata ng ating istorya. Sabay-sabay ulit po natin abangan ang sunod na kabanata. Maraming salamat po. God bless and stay safe everyone.